Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Doon sa baybay dagat, tuwing aking mamamalat, aking naaalala ang araw na lumipas at sa may buhanginan doon ko isinulat ang damdamin, yaring puso sa pagsuyo ay tapat. Parang kahapon lamang nang tayo'y mamangka o hirang at sa laot ng dagat naganap ang ating sumpaan. Habang ako'y may buhay ay hindi ko malilimutan ang dagat naging libingan ng pusong tapat magmahal. At sa may buhanginan doon ko isinulat ang damdamin, yaring puso sa pagsuyo ay tapat. Parang kahapon lamang nang tayo'y mamangka o hirang at sa laot ng dagat naganap ang ating sumpaan. Habang ako'y may buhay ay hindi ko malilimutan ang dagat naging libingan ng pusong tapat Sa laot ng karagatan, apat ang tinig namin nila Eddie Suarez, Berdaya Nick Curong at ang inyong abang lingkod na ni-request naman ni Ray Mark Alcantara. Ayan, Ray Mark para sa iyan. Para naman dito kay Nicolas Enriquez, pumunta ka lang dito. Pag-Sabado lang. Oo. Tapos yung mga guest natin sa susunod na sa Sabado, sila Ate Lucing, si Flor Santos, sino pa pupunta? Si Ning Cruz. Si Arthur. Si Arthur Fabra, siyempre kasama yan. Ayan, at itong awitin na mga pine-perform namin ngayon ay naalay rin namin para sa maligayang
pakikinig ng ating PBS Director na si Dindo Amparo at ang ating Station Manager na si Marinela Texon. Si Eddie Suarez sa awitin ng Kung Hindi Dahil Sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, di ako magdurusa. Ang buong akala ko ikaw sa akin ay matapat sinta. Ngunit di akalain salawan ka pala. Sapagkat nakita ka, kapiling mo ay iba, at kayo ay kay saya. Pinagsisisihan ko, bakit kami nahal? Sana'y di ko sinabi ang mga kabiguan. Kung hindi dahil sa'yo, kay saya ng puso ko. Subalit ngayon ay may dusa dahil sa iyong paglililo at naglaho ng ganap. Magandang pangarap ko, yan sana ay natupad para rin sa buhay mo. Kung hindi dahil sa'yo, pinagsisisihan ko bakit kami nahal. Sana'y di ko sinabi ang mga kabiguan. Kung hindi dahil sa'yo, kay saya ng puso ko. Balit ngayon ay may dusa dahil sa iyong paglililo at naglaho ng ganap. Magandang pangarap ko, yan sana ay natupad para rin sa buhay mo. Kung hindi dahil sa'yo, yan sana ay natupad para rin sa buhay mo. Kung hindi dahil sa'yo. Ayan, maligayang anibersaryo ng sibil na kasalan ng aking may bahay na nakikinig ngayon, nakikimonitor, si Baby My Love. Ayan. Baby, musta? Ayan, para sa iyan, o, kinukumusta ka ni Per. Oh. Yung ano mo, yung ano Sarap mo. yung luto niya. Sarap Ha? yung niluto. Salamat. Salamat daw sa niluto mo, Ben. Doon sarap. sa, Salamat. ano to, sopas. Ang susunod naman ng awit ay si Verdaya o Pag-ibig. Bakit ganyan? Yan. Pass niyo lahat. Sabi niya. O pag-ibig, bakit ba ganyan? Pag pumasok sa puso minuman, hamakin lahat ng bagay upang masigatan. May pag-ibig na mapaglaro, kung minsan na may mapagbiro, kung kailan tapat sa pagsuyo, saka naman lumalayo. Yan ang pag-ibig
walang pag-ibig ang sinuman, parang wala na ring buhay. Yan ang pag-ibig, kung minsan naman ay kahit tamis, lalo na kung wagas ang puso'y di matahimik. O pag-ibig, bakit ba ganyan? Ang hiwaga mo'y walang katapusan. Kung walang pag-ibig ang sinuman, parang wala na ring buhay. Kung walang pag-ibig ang sinuman, parang wala na ring buhay. Yan si Berdaya. O pag-ibig, bakit ganyan? Tinanim na ng Diyos yan sa damdamin ng tao Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Ang naglagay dyan yung lumikha. Kaya lang, nagkakagulo-gulo na ngayon ang mundo dahil iba na ang iba na ang tema ng mundo Iba. Ewan? Takot. Ayoko na mag-isip. Totoo na. Ngayon, ito naman si Nico Rong. Mag-aharana siya sa atin. Dinggin. Dinggin mo yaring pagsamo nitong puso kong nagdaramdam pag ika'y lumalayo. Dinggin, bago man lamang pumanaw ang aking ating pagmamahal na ayaw mong pakinggan. Matapos nakitin ang iyong ganda, ay iniwan mo akong nag-isa. Dinggin, kahit na ako'y di mo mahal, upang mabawasan ang lungkot at aking pagdaramdam, matapos nakitin ang iyong ganda, ay iniwan mo akong nag-isa. Dinggin, kahit na ako'y di mo mahal, upang mabawasan ang at aking pagdaramdam. Pumasok. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kapag ikaw ay umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pa maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirang. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala.
Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta, I will remember you every day. Ay lagi kong alaala. Para sa maligayang pakikinig ni na Simply Bass at ang kanyang may tao ang tawag, husband niya na si Raj Sambatla. Para sa inyong lahat yan at kay Ate Bioliap at itong tagapakinig nating na taga Giginto, Bulacan, si Josephine Katindig. Yun. Ang susunod naming awit ay Apat ang Tinig, Tapat na Sumpa. Ang puso ko tanging sa'yo, at kailanman ay di magbabago, pagkat ikaw ang mahal ko, kahit diliw magunaw man itong mundo. Ibigin kita kahit na
isang female version na ang umawit ay si Susan Fuentes. Cebuana singer natin yan, si Susan. Ang susunod naman na awit ay si Eddie Suarez, Hibik ng Damdamin. Mabuhay sa kalungkutan, puso ko'y lumuluhat, laging nagdaramdam. O giliw, ito kaya ay kasalanan, ang mahalin kita nang higit sa aking buhay. Aanhin pa ang buhay na walang ligaya, lalo't bigo sa tunay na sinisinta. Hindi ka masisisi o aking giliw, laging ang dulot mo ay dusa at tapis, at yan ay itinakda sa akin ng langit. Tanging ang may kapal lamang ang nakapabatid. Aanhin pa ang buhay na walang ligaya, lalo't bigo sa tunay na sinisinta. Hindi ka masisisi o aking giliw, laging ang dulot mo ay dusa at habis, at yan ay itinakda sa akin ng langit. Tanging ang may kapal lamang ang nakababatid. Magtitiis hanggang ang buhay ko'y pumanaw. Manalig kang ikaw pa rin ang siyang mahal. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Pinirisinta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na kanyang nilagdaan. At una na rito ang pagiging ganap na kagawaran ng NEDA na tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin
at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Para mas palakasin pa ang paghahanda laban sa mga sakuna ay inilahad naman ng Pangulo ang PHIVOLCS Modernization Act. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nick, bakit kanina parang bumibigay ka na? Doon sa dinggin mo. Dinggin. Bigla na lang pumapasok sa dibdib yung kanta ko. May parating ganun. Yung mabuti nga, patapos na. Hindi, parang may naiisip ka ba na isang sitwasyon? Kasi kanina nakikita ko, humihigbi ka na dinggin. Doon kasi sa pati yung yung tono at saka yung letra. Dahil doon sa tono. Tono at saka yung letra. Pumapasok sa dibdib. Parang parang nagsasabi na umiyak ka na, Nick. Bumati ka na, Nick. Hindi ka pa bumabate. Yun ang problema sa pag kumanta ko. Bumati ka na, Nick. Batayin ko pala yung unang-una yung barangay kapitano namin, si Chingay Bilaos. Nakikinig ba siya? Oo, nakikinig. Monitor ba? Sabi ko, kapitana, punta ka na dito eh. Pag sabihin ko, sinukumbidahan ka namin. At saka yung mga OIC yung... Hindi mo pala pinupuntahan eh. Inimbitahan niya, pero wala. Ben, ano nangyari? Ayos lang. Bati mo yung mga taga-Santolan. Yung mga taga-Santolan. Kaya sa atin sila, Sherwin, yung aking anak na panganay, Sherwin yun. Sherwin. Sherlyn. Sherlyn. Tapos si Sep,
Si Puro S lang pa. Christine. Oo nga ba? Sherlyn. Saan ba kinuha yung S na yun? Sherlyn. Ber, ang layo Helen tsaka sa Severino. Yung S. Severino. Oo, doon sa S. Yung Arlene, kay Angelina. Ayun. H ang kinuha, H tsaka S. Kasi ako, lahat ng mga anak ko may pangalan sa Chahin, Chuhin. Chuhin, yung lahat ng mga anak ko, kapangalan nila yung Chahin namin sa side ng tatay ko, sa side ng nanay ko, ganun. Ako nga may kapangalan. Anak pala ng pinsan ko, Eduardo rin. Eddie rin. Eduardo ka ba, kuya? Hindi Eddie? Eduardo, Eddie. Hindi, meron talagang Eddie. Ako, ang lolo ko, Antonio din. Ang lolo ko, Antonio din Ayun. Sa side ng ng tatay ko. Ayun. Tapos ewan ko ba si Kuya Eddie may kasalanan nito Hindi, nung nagkakilala kami ni Yvonne, Josephine Kobayashi, ay nga, nagkakilala kami ni Tessie Lagman. Katapos, dito mismo sa DCRM. Dito. Pinapunta niya ako. Ayan, tapos, naging close kami ni Kuya Eddie. At yung iba nawala na. Sinama ko rin doon. Oo, yun. Oo. Marami tayong nakilala dahil sa dahil doon kay Josephine Kobayashi. Mabait si Josephine. Ayan, tsabaka ng taga Zamboanga. Pinunta namin ni Tony sa Cavite. Oo. Hindi kami magkandadala ni Tony sa pag-uwi. Daming dala namin. Daming binigay ni Ate Josephine. Binigay ko na kay Tony yung kalembang. Oo nga, no? May kalembang nga pala. Kasi itong si Ate Ibon, kaya ko yan nakilala, dahil di ba na tayo sa Camp Aguinaldo. Marami kong naging kaklose na mga sundalo sa Camp Aguinaldo. Katapos noon, binigyan tayo ng relo, tigatlo tayo. Matagal din tayo doon. Matagal din. Nahinto lang naman tayo doon dahil doon sa COVID pandemic. Sa COVID, pinahinto tayo nung pinaka-station manager kasi may mga nangangamatay na. Isipin mo, nagpasweldo lang. Kinagabihan, dinala sa ospital, patay. Nagpasweldo lang Ay, noon nga, nung pagkatapos natin doon, na-stroke naman ako. Na-stroke ka. Ako. Ayun itong kamay ko, itong kaliwa, nabaluktot ito. Mabuti awa ng Diyos na bumalik. Bagay, nung panahon ng pandemic, kamukha ng yung kasamahan ninyo, si Emma Reyes. Si Mr. Reyes. Si Dennis Reyes, ang ikinamatay, COVID. Hinahanap nga ng mga security. Si Dennis Reyes. Hindi ko namin nakikita si General. Dennis. Sabi ko patay na Hindi, nangamatay na rin. May mista pa sila si Ismael Rafanan, si General Rafanan. Namatay din namatay din si General Rafanan. Hindi ko lang alam kung ang kinamatay ay COVID, pero tingin ko hindi COVID ang kinamatay. Ano yan, mga nakatira dyan sa Commonwealth yan. Kasi yung mga lugar na yan, magmula sa Capitol Estate, hanggang sa PhilInvest 1, 2, 3, halos sa mga nakatira dyan, mga general. Siyempre, sila, highly confidential yung lugar nila. Mahigpit naman ang subdivision nila. Tapos, yun, nung nangyari ngayon, si Eddie Suarez, dinala ako sa Harana ng Puso. Nakakanta na rin ako, di ba, kuya? Dalawang beses nga dapat isa, nagkaroon ka na shooting Sila Berdaya. Ewan ko, kamukha ngayon, napingasa na naman sila, namatay na yung Jimmy De Leon. Si Jimmy Salonga. Salonga pala, hindi pala De Leon. Nako, sorry Piping hindi ikaw yun. Jimmy Salonga. Piping kaibigan ako, ang pangalan Pagaling ka. Tama, oo. Hindi, yung sakit naman ni Piping, madali nang gamutin yan ngayon Basta may pera ka lang. Subukan niyang pumunta sa urology center. May nagbibigay doon ng mga politiko para malibre siya. Yung nga, hanggang sa kung saan na tayo napunta,
Nagpunta kami ng Tarlac, nag-perform kami sa Tarlac, nag-perform kami sa yung pinuntahan natin. Kasama si Judge Paras. Naging artista pa tayo tatlo. Oo, na hindi na ipalabas yung pelikula. Extra pa tayo sa may tindahan. Oo, nagiinuman kami pero hindi napalabas yung pelikula. Oo. Nabayaran pero hindi dumating. Pero yun nga, meron, tawag pahapyaw. Niluluto natin na kami ay mag-perform either sa tanghalang Pasigenyo. Yan. Niluluto natin yan. Pero, matrabaho. Kailangan talaga natin ng musical director. Hindi pwedeng tayo-tayo lang. Dapat kailangan ng director dyan. Kaya lang, si Elmer De Vera, isang director ng GMA, inatake sa puso. Tapos isa pang direktor natin, nakilala natin, si Ed Palmos, namatay na. Isa-isang namamatay. Isa-isang nawawala, no? Oo, isa-isang nawawala eh. Kaya hindi natin masabi. Basta, andyan lang yung proyekto na yan at hindi namin na hahayaan na hindi magkatotoo. Yan para sa mga ginigiliw namin mga fans. Kuya, kunin kaya natin si Direk. Sinong direct? Si Direk. Ha? Dindo. Si Dindo. Hindi naman director ng yun. Ang talagang tinatawag natin ng mga director, yan sila, yung nag-direct kila Ate Tessie. Director doon si artista rin nung araw yun eh. Namatay na rin? Hindi, buhay pa ngayon. Buhay pa. Hindi naman si Eugene. Hindi. Sila yan sila yung mga kagrupo nila, Arnold Gamboa, mga ganyan. Napanood nyo ba yon sa Music Museum? Sila Tessie Lagman, sila Perla Adea. Sila Perla Adea. Sana nga si Judge sa... Director ni Ceci, namatay si Arman ba? Pangalan. Sino kaya? Hindi, yun nga yung ni Tessie. Dami kasi, mga artista ng 60s, mga 70s. Ang dami pa yan. Ang dami pang mga performer na hindi na nababanggit. Kagaya ni Mike Hanopol. Yung isa pang iniimbitahan natin na sana pumunta sila. Kaya lang si Engineer Andre Pate hindi sumasagot. Ito pa si Dolly Paborito Cruz. Ayaw sumagot Pero tayo magagawa doon. Pero nagte-text. Nagkukulot na lang si Daling. Nagkukulot nga Nagkukulong sa nila, sa salon nila. Parlor. Hindi niya ako pinapansin No. Hindi niya ako pinapansin. Bakit di mapasok ang text sa'yo? Hindi lang na... Hindi siguro, hindi na siya nagbubukas ng messenger niya. Baka. Yan ang mga nakasama natin, yan si Dali Paborito, yung operetang putol-putol. Yan, araw. Yan, kasama siya dyan Kasama siya dyan. Tessie Lagman. Si Tessie Lagman, bata pa yan, naging announcer na yan Sipin mo, 16 anyos lang siya. Bata pa. Hindi ko man lang kay Tessie nga kung kakusapin ko sana hindi ko man lang kasi nagkukan siya yung parang nag-a-add. Di ba friend ko naman siya? Baka naman iba yun. Baka. Walang mukha niya wag na yun. Baka scammer yun. Oo nga Mag-iingat ka rin sa mga scammer. Marami yan. Si Nico, dahil kakilala. Oo nga ako. 2 beses akong nangyari sa mag-iingat kayo. Mayroon yung... Kasi tayo, kahit mo aminin man hindi, public figure na rin tayo. Oo nga. Minsan, napunta ako doon sa isang lugar na madalang ako magpunta. Tinawag ako, sabi ko, sino to? Sabi niya, Judge. Ano, Judge? Hindi ako Judge. Umalis ka dyan. Kita sa kabisera Sabi niya. Nakita raw niya ako sa kabisera wala palang dialogue. Napanood ko nitong huli lang. Wala kaming dialogue, tinanggal nung editor. Ano ba yan? Sige na. Ang susunod na awit ay si Berdayap, Hanggang sa Dulo ng Walang Hanggan. Ihando ko yan kay Ate Ao Ligada, kay Cora Octales ng Lukbak, Quezon, kay Cora Malyari, at kay
Ate Flor Santos at Kalusing Pabra. Yan. Mark Maralit. Mark Maralit. Para sa inyo, awit niya. Sa dulo ng walang hanggang matapos ang kailan pa man ikaw ang siyang mamahalin at lagi nang sasambahin, manalig kang di ka naluluha, giling. At kung sadyang siya lang ang iyong mahal, ako'y di hadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghintay maging hanggang sa dulo ng walang sadyang siya lang ang iyong mahal. Asang mo ako'y di hadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maging hanggang sa dulo ng walang hanggan, walang hanggan, walang hanggan. Ayan, isa rin theme song na ganyan din ang pamagat nung pelikula na sino yung gumanap, Ber? Kalimutan ko sino. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sino ba yan? Susan Roses ba yan? Hindi ko na-research Hindi ko masyado na panood. Sige. Susunod naman na awit ay si Nico Rong, Nais Kong Magbagong Buhay. Nais kong magbagong buhay sapagkat mahal kita. Nais kong magbagong buhay nang dahil Ay, Sibo. Tulungan mo ako sa aking suliranin nang huwag kong malasa hirap ng damdamin. Pakiusap ko hirang ay lingapin mo ako at huwag mong pababayaan. Muling magkasala ako, nais kong lumigaya bago man lamang ako'y magbabagong buhay.
pakiusap ko hirang ay lingapin mo ako. Huwag mong nababayan, muling magkasala ko. Nais kong lumigaya, bago man lamang ako'y pumanaw. Nais kong ipakilala na ako'y nagbabagong buhay. Nais kong magbagong buhay ni Nick Corong. Bakit, Nick? Huwag na natin pakakantahin ng malungkot si Nick. Oo. Antayin na lang natin. Bawal na. Mga piyesta-piyesta na lang. Mamedli. Oo. Para rin sa maligayang pakikinig ng mga taga-Tuy, Batangas. Ayan. Mga taga-Batangas City. Marami tayong mga kaibigan dyan eh. Batangas. Na ayaw naman magpabanggit ang mga pangalan. Ang susunod naman na awit ay si Tony Subega. Ang awitin ko ay Hindi Kita Malimot. Wala. Hindi kita malimot, kuya. Baka nalimutan mo na. Sige. Nalimutan. Hindi kita malimot, alaala kita. Hindi kita malimot, minamahal kita. Isinusumpa ko sa iyong kagandahan na ikaw lamang ang tangi kong minamahal. Hindi kita malimot, huwag kang manimdiman. Hindi kita malimot, manalig ka sinta. At kung ikaw manay lumimot, iyong alalahanin, mahal pa rin kita. Isinusumpa ko
always remember you. Mahal pa rin kita. Nagugulat si Kuya Eddie. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.